ihayag ang kanyang salita. Purihin natin ang Panginoon magpakailanman at ating ihayag ang kanyang salita. Purihin natin ang Panginoon magpakailanman. Purihin natin ang Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Gunitain po natin kaisa ng buong simbahan si Papa San Pio ika-10. Hilingin natin ang kaniyang panalangin at upang tayo maging marapat, halina't magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin na iadya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Dasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang mga kasama nating nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio, upang kanyang patatakin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at pinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na iyoong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito
upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyo ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ng poon sa sariling bayan. Sila ay tinipot pinagsama-sama. Silangat, kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nananahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit, sa Panginoon sila ay tumawag at dininig naman sa gipit na lagay. Sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kangahangan niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo. Nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises sa tangturo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Welcome sa Our Lady of La Salat Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Nalagay na po ba kayo sa isang sitwasyon kung saan ay nasabi niyong wala ng pag-asa? Sapagkat kahit anong gawin ninyo at kahit anong sipat ang inyong gawin, ay wala na kayong maramdaman o mahiwatigan kahit konti man lang na mayroon pa talagang mangyayaring kabutihan. Wala na nga ba talagang pag-asa o baka mayroon lamang tayong na-overlook pa na paraan? Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang paglagay ng Panginoong Diyos kay Propeta Ezekiel sa sitwasyon na wari ba'y kawalan na ng pag-asa sa lambak na puno ng kalansay kung saan siya ay tinanong ng Panginoong Diyos, "Tao, naniniwala ka ba na pwede pang mabuhay ang mga ito?" At napakaganda ng sagot ni Prophet Ezekiel. Hindi niya sinabing, wala na, bagamat yun ang kanyang nakikita. Kasi nakikita niya puro kalansay na, walang laman, walang hininga na napakahalaga upang ang isang nilalang ay mabuhay pa. Ang sagot niya, kayo pong nakakaalam, Panginoon. Dahil maliwanag kay Prophet Ezekiel, merong nakikita ang Diyos na hindi nakikita. Siyempre, may kakayanan ng Diyos na gawin ang hindi niya kayang gawin. Hindi kayang gawin ni Prophet Ezekiel na higit pa nga sa kanyang pupwedeng isipin. Ang imposible para sa kanya ay madali lamang at posibleng-posible para sa Diyos. And that's great faith. Natatandaan niyo naman po siguro yung pagninilay natin nung nakaraang linggo kung saan ay sinabi ko po sa inyo ng isang pananampalatayang matibay ay yung makakita ka pa rin ng kahit isang dahilan upang ikaw ay patuloy na magtiwala sa Diyos. Kahit na napakarami na mo ng rason na hindi na magtiwala sa Kanya. At pag nakita mo na yung kaisa-isang dahilan na yun, kahit isa na lang, ay pangahawakan mo na. Hindi mo na ile-let go pa. That's great faith. At yun po ang ginawa ni Prophet Ezekiel sa ating unang pagbasa tulad ng babaeng kananaya. Ang nakita niyang pag-asa ay yung pag-asa pa na pinakamahalaga. Dahilan para siya umasa, ang Diyos ay kanyang kasama. Si Yahweh ay kanyang kasama. Si Yahweh na again, may nakikitang paraan na hindi nakikita at may kakayanang isakatuparan ang mga bagay na hindi niya maisip o higit pa sa kaya niyang isipin. Tingnan po ninyo, maaaring ang nakita ni Prophet Ezekiel ay isang tambak na mga kalansay, pero ang nakita ng Diyos ay isang hukbo ng mga sundalo. Ang nakita ni Ezekiel ay kamatayan, pero ang nakikita ng Diyos ay pagkabuhay. Kinailangan lang talagang sumampalataya ni Ezekiel upang yung hindi niya nakikita ay kanyang mahiwatigan. Yung akala niyang hindi na pwedeng mangyari ay maisakatuparan. Sipin po ninyo, bagamat ito ay pagkapakita ng dakilang kapangyarihan ni Yahweh, napuna din po niyo sana na ilang beses din po niyang inutusan si Ezekiel na magpahayag sa mga kalansay, na utusan ng hangin sa lahat ng dako. Actually, pwede naman ng hindi gawin ni Ezekiel para mabuhay ang mga kalansay. Sapagkat ang bubuhay at magbibigay ng laman at hininga sa mga kalansay ay hindi naman si Ezekiel, kundi ang Diyos naman. Kaya sa totoo lang, hindi naman na kinailangan o kakailanganin ng tulong ng Diyos. Pero inisinangkot niya dito sa Ezekiel upang ipaunawa sa ating lahat ngayon na sa mga milagrong ginagawa at gagawin ng Panginoon, kailangan ng ating pakikisangkot. Kailangan nating gawin kung ano man ang magagawa natin. At isa nga po sa pwedeng-pwede nating gawin kahit sa tingin natin ay wala na tayong magagawa pa, ay ang patuloy na magtiwala at sumampalataya sa Kanya. Na ang Diyos ay may magagawa. Ang Diyos ay may awa. Narinig naman po natin sa ating mabuting balita ang pinakamahalagang utos para sa Diyos. Mahalin natin siya ng buong puso, buong pag-iisip. At bahagi po ng pagmamahal natin na ito sa Diyos ng buo ay yung sumampalataya pa rin tayo sa Kanya kahit wala na tayo nakikitang pag-asa. Sapagkat yun naman din po ang batayan ng ating pagkamahal sa Diyos sa pagtitiwala natin sa Kanya. Hindi dahil tayo unang nagmahal sa Kanya, kundi dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya makakaasa tayo na gagawin niya ang lahat para makatulong sa atin. Na hindi masasayang ang pananampalataya natin sa Kanyang awa, sa Kanyang pagkamahal sa atin. Kaugnay nito ay inuutusan din po tayo ng Panginoon sa ating mabuting balita na mahalin ang kapwa natin gaya ng ating sarili. Na kung i-relate din po natin sa ating pagninilay, ay hinihikaya tayo ng Panginoon, inuutusan niya tayo na maging daluyan din ng Kanyang pagkamahal sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nawawalan ng pag-asa
Tulad ni Ezekiel, makapangusap nawa din tayo ng pag-asa sa kanila. After all, ang Diyos pa rin naman ang siyang bubuhay sa kanila, ang siyang magbibigay sa kanila ng pag-asa. Kailangan lamang nating makisangkot talaga ang gawin ng ating makakaya, tumulong kung anong kaya nating ibigay na tulong. At pag sinabing tulong, hindi lamang po ito sa anyo ng material na bagay. Pwede rin ito sa pamamagitan ng pakikisama, pagdalaw, pangungumusta, pag-encourage sa kanila. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po kami na anuman ang maranasan naming mga problema, hindi kami mamola ng pag-asa. Huwag nawa kaming dumipende sa aming nakikita, sapagkat maaaring hindi namin nakikita, pero ikaw ay may nakikitang paraan kung papaano mo pa kami matutulungan at kung papaano ang aming mga nararanasang problema ay po pwedeng mapagmulan pa rin kahit pa ng biyaya para sa aming buhay. Hindi namin alam, pero ang mahalaga, ikaw ang nakakaalam. Tulungan mo lang po kaming huwag magpadala sa mga bigat na aming nararanasan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Alleluia! Habang may buhay, may pag-asa. Hindi lamang habang buhay ka, kundi habang buhay ang Diyos na nagmamahal sa iyo at hindi mamamatay ang Diyos. Kaya makakaasa ka. Laging may pag-asa. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang Kahit kalansay na nabigyan pa ng buhay, mantakin mo yan. Kahit kamatayan, nagawa niya ng paraan. Sipin mo nga, gaano kaliit ang problemang pinagdaraanan mo ngayon kumpara doon. Masyado lang humihinang pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya nakakalimutan mo lahat ay kaya at nanaisin niyang gawin para sa iyong kabutihan. Panghawakan mo naman yan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat po sa inyong tulong. Maligaya tayong lumapit sa altar, ialay sa
at hinging ito'y maging ang katawan at ang dugo ni Kristo, Diyos na buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong pagpapaunlak at tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio, nang may pananampalataya ay taimtim na makaganap at makapagkapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama pong Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Papa Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananagutan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahig sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kailang iniukol kay isa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso.
Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lahat ay ihahayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y aawitin tuwi na. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong iisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling naman nawa sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong patuloy na matulungan. Salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala at pagmamahal sa ating inang si Man. Thank you po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Kristo. Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you.
Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.